Praise God. Hallelujah. The resurrection, the ultimate victory over darkness. Kaya nga ang pangalan ko po ay Victor eh. Always victorious. Kaya nga Sister Emma, laging victorious yan. Kasi po laging kasama si Victor. Number one, we need to acknowledge the reality of darkness. Amen. Kasi talaga naman may dilim eh. Amen. Diba? Kung meron pong liwanag, may araw po, meron pong gabi. Usually, ganun po yun eh. Pero, di ba, pag pumasok ka ng tunnel, madilim. Di ba? Pero still, when you go forward, pag ikaw ay tuloy-tuloy lang, makikita mo doon merong liwanag. Amen. No? At the end of the tunnel. Yeah. Yun ang isang ano natin, reality po yun, na ikaw at ako, wala po exempted sa darkness ang buhay po. Ano yung darkness? Mga trials, no? Sickness, losses, despair, no? Yun yung mga bagay na mga nagpapadown sa atin. Pero hindi pa pwedeng manatili ka sa darkness. Hindi pa pwedeng manatili ka sa trials. Naalala ko tuloy, yung kaibigan po namin, kamamatay lang ng kanyang wife, di ba? Ako, natuwa ko doon sa statement niya, I need to continue, di ba? Of course, sino po ba yung magsasaya ng namatayan? Siyempre, wala. Pero ang maganda po doon yung keep the faith. Amen. Yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Katulad po namin ni Sister Emma, marami rin kami naranasan. Naku, kapatid, kung ililista po natin, kulang po yung makagawa kami ng isang libro para po doon sa mga pinagdaanan po namin. Trial sa relationship, trial po sa financial, trial po sa mga anak, trial po sa sickness, no? Marami-rami kami pong pinagdaanan. Pero yun po yung isang pinakamahalaga po na nakita po namin. No? Ang isang bagay po ang Panginoon nandyan pa rin po sa gitna ng ating mga pagsubok. Amen. Di ba? Tumawag ka lang, marinig ka. Di ba? Number 2, encountering the light of Christ. Ito yung pinakamasarap. Kasi hindi mo naman matatagpuan yung light kung hindi mo naman ma-overcome yung darkness. What I mean is, yung darkness hindi mo ma-overcome kung walang light. Amen. Ang light lang naman po ang nakaka-overcome ng darkness. Pero ang darkness po, hindi niya kayang i-overcome ang light. Di ba? Inisip pa ni Sister Emma, di ba? Totoo naman po Pag may light po, di ba? Hindi mo kayang ang darkness po, hindi niya kayang takluban ang light. Pero ang darkness po, kaya pong i-overcome ng light. Amen. Yun ang reality. So, encountering the light of Jesus. Ito yung masarap. Makikita naman po natin sa scripture yan. Moses, di ba? Si Jeremiah, si Jonah, di ba? Ang dami pong mga naka-encounter sa ating Panginoon. In the New Testament, sino yung mga ano po doon? Ang dami po, si Peter, no? si Matthew, no? Si Levi, si Zacchaeus, si Bartimaeus, even the young rich man nga na-encounter niya si Jesus. Tapos yung sa Emmaus, di ba? Na-encounter nila, reality talaga. Sa amin po mag-asawa, sa totoo lang po, simula po nung ma-encounter namin ang Panginoon. Sa totoo lang. Yun yung masarap nung nakilala mo ang Diyos Nakilala mo yung tunay na liwanag ng buhay po. Magagapi po lahat talaga. Pagka po kami may dilim sa buhay, pagka po kami may trials, wala, sisigaw lang kami, Jesus, kailangan ka namin. No? Bigyan mo kami ng liwanag. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, kasi hindi po namin ito magagawa kung wala po kayo sa amin. Amen. You know, brothers and sisters, ang reflection po natin is a moment encountering with Christ's light sa sarili po natin buhay in prayers, di ba? In scriptures, no? Tapos yung mga pangyayari sa ating buhay. Yun yung mga bagay na makikita natin buhay ang Diyos. Amen. Number 3, embracing the promise of victory. Amen. No, yung alam mo yung victorious talaga Sabi po sa John 1 verse 5, yung binasa natin kanina, the darkness has not overcome the light. Amen. Ayun yung kinikwento natin kanina, di ba? Yun yung pinatutunayan po na ang light po ay mananatiling light. Amen. Hindi kaya pong ano. So, examine po natin yung ating mga sarili. No? Ang promise po ng ating Panginoon araw-araw, oras-oras, minuto, segundo ng ating buhay. Amen. Promise na sa relationship natin para po pag-igtingin,
maigting. Tagalog na malalim po yun eh. Ibig sabihin po, malalim na pagsasama sa relationship. Kung siguro, Sister Ems, kung wala si Jesus sa ating relationship, kung walang liwanag ng Panginoon ng ating relationship, wala. Madilim. Di ba? Struggle. No, so kaya nga po yung ang Panginoon po lagi pong ino-offer sa atin yung victory niya. Kaya nga itong resurrection, 'di ba? Pagkatapos po ng passion ng ating Panginoon, napako siya sa krus, namatay, nilibing at muling mabubuhay. Nabuhay sa resurrection. Kaya nga po resurrection, Easter Sunday, 'di ba? Yun yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mabubuhay po ang ating Panginoon sa lahat po ng pagsubok po natin. Kaya nga madalas sinasabi ko, there is no crown without cross. No cross, no crown. My dear brothers and sisters, walang victory kung walang battle. 'Di ba? Meron mga nakita victorious ako pero walang battle. Hindi. Kailangan meron pong battle. Yung battle po na yun, kung kasama mo ang Panginoon, my dear brothers and sisters, naalala ko tuloy sabi ng pare, si David, di ba, ang laki-laki ni Goliath. Pero hindi niya sinabi kay Lord, problema ko si David, ang laki-laki niya. Hindi. Ang sabi ni David, Lord, alam ko po na ikaw ay Diyos. Kasama mo ako. Ituturo mo sa akin paano ko ito magagapi. Kung paano ko ito matatalo, kung paano ako magiging winner, magiging successful, magiging victorious po sa laban po na ito. Di ba? Iyan naman po ang natin eh. Ang promise ng ating Panginoon sa victorious niyang buhay po natin, yung pagkilala natin sa ating Panginoon. Amen. Journeying from darkness to dawn. Marami yan, Sister Ems. Sige nga, kwento ka ng isa lang na yung darkness ng ating buhay, pagsubok na napagwagian natin. Sige daw. Sa lumang buhay yun, Brother Vic. Okay. Sa old life, maraming kadiliman ang ating buhay. Pero yun nga, we're so blessed na nakilala natin ang Panginoon at our early age. Na that was the time. Yun yung plano ng Panginoon sa atin, na pinabayaan niya yung kadiliman ng ating buhay. Di ba? Pinayagan niya. Inalaw niya yung darkness in our life para makilala natin yung liwanag na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen. Kasi sa totoo lang po, kung di namin nakilala ang Diyos, kaming dalawa, wala kaming hinanap kundi pera. Hindi naman masama ang pera. Pero kung puro pera lang iisipin mo, kapatid ko, at wala ang Panginoon, I tell you, malungkot ka pa rin. Amen. Kasi ang pera po, hindi naman nagbibigay ng kumpletong happiness. Amen. Di ba? Ang magandang bahay, magandang sasakyan, di ba? Lahat yun ang pinangarap natin nung lumang buhay natin. Amen. Hindi naman masama pong pangarap na yun, sa totoo lang. And in fact, ngayon nga po, ipinagkaloob ng Panginoon. Minsan, nagbibiro nga kay Sister Emma, bakit gano'n kung kailang hindi yun ako humihiling, tsaka ipinagkaloob ng Panginoon? Bakit po? Kasi all of us are entitled for this, brothers and sisters. Amen. Ano po mga guidelines po natin? Trust. Look for a trusted friends na para po maanuhan natin yung pamilya po natin. Mana po tayo ng spiritual mentor para po ma-guide po tayo. No? Huwag po kayong mag-aatubili sa amin po ni Sister Emma. You can text us, you can send us a message. No? Kung meron po kayong mga for counseling, brothers and sisters, for pray over. Tatlo nga, di ko alam di ko kilala, Sister Ems Yung isa po, I think, galing sa ng Hong Kong, no? Taga-Lovelock, galing ng Hong Kong. Wala na siya sa Hong Kong ngayon. Biglang tumawag siya kasi yung kapatid niya, tinambangan na ambush. 5 ang bala na sa katawan. Di ba? Pinray over natin yun through phone. Over the phone. Tapos po, tumawag po uli kasi magaling na yung kanyang kapatid. Amen. Bakit po tumawag? Kasi po meron na may ipapapray over sa Biluna. Nakakilala lang naman niya. Sabi niya, Brother Vic, pwede po bang i-pray over the phone? Si Maria. Pinray over po. Yun po, nagkaroon siya ng operasyon. Ngayon po, nagpapagaling na po siya. Bago po siya lumabas sa ospital, meron naman siya kasama, bata naman. Doon ako, operahin sa kanya. May operahin sa kanya. Si Princess naman yun. No? Pinray over din po. Ngayon po, sa atin, brothers and sisters, kung meron po kayong mga kailangan, huwag po kayo mag-aatubili sa amin ni Sister Emma.
you are welcome. No? I-send nyo po yung message. Kung medyo busy po kami, di namin nasagot kaagad, baka po may outreach kami, may ginagawa po kami. Hayaan nyo po, masasagot po namin yon kaagad. Amen? No? Embracing the sacrament. Ito. Sa totoo lang, hindi naman po sa pagmamalaki. Ako po ay isang biniyaan ng Panginoon ng may bahay na sobra pong adik sa Eucharist. Sobra pong adik sa misa, na siya po lagi nagpapaalala sa akin. Na kung minsan ako naman po, lagi nakakalimot. So, lagi po yon. Ako din po, naging ano na rin, parang nagkakaroon na rin ako ng addiction na gusto ko lagi nagmimisa. Bakit po? Sabi po ko, ano daw po yung kinakain mo, nagiging katulad mo. No, pag kinakain mo ay lechon, magiging katulad mo ay lechon. Kapatid, di ba? Kinakain mo, ang sa katawan ni Kristo, ang tutularan mo, ugali ni Kristo, kamukha ni Kristo, ginagawa ni Kristo, yung gagawin po natin. Kaya po, wag po tayo, tapos may confession po tayo, di ba? No? Yung nubina po natin, nung natin naanuhan yan, no? Yun yung mga papaunlad po sa atin pong spiritual na buhay. Amen. Becoming a bearer of light. Ito ngayon, ikaw na ngayon yung resurrection, ikaw na ngayon yung light. So, ikaw ngayon yung magdadala ng ilaw, ikaw magdadala kay Kristo. Inspired, be an ambassador of Christ, light. In our communities, in our home. Huwag muna sa community. Of course, ang family po ay small community po natin yan. First community. Di ba? Yung light po, light bearer tayo, ambassador tayo ng Christ light. Sa asawa natin, sa husband natin, sa wife. Di ba? Sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. No, i-share natin ang salita ng Diyos. Share natin yung kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. And a challenge for each and every one of us, no? Kapatid ko, may ma-encounter tayong mga darkness. Anong gagawin natin? Love, compassion, and justice. Yun naman Saan magagaling yun? Jesus. Encouraging us, no? Na tayo po magkaroon ng unity. Ang masarap po ngayon, di ba? Synod of synodality. No? Tayo po ay magtutulungan, lahat po tayo para po sa ating pong simbahan na isang simbahan na nagkakaisa. Pagka po tayo ay united, we will stand. If we are divided, we will fall. Amen. Brothers and sisters. Amen. Kaya yun po yung isang pinakamahalaga po na biyaya ng ating Panginoon. Amen. And as we conclude, brothers and sisters, ito pong John 1 verse 5, no? Na sinasabi po natin, ang darkness po hindi kaya pong gapiin ang light. So let us pray. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, we will hold on the fast assurance that the light of you will shine brightly, even in the darkness of our times, O Lord God. May we embrace this truth, O Lord God, allowing it to transform our lives and empower us to be a beacon of hope, of love in the world longing for the dawn. Let us go forth, Lord God, with a renewed faith, knowing that Christ, the ultimate victory over darkness, has already been won in our life. In Jesus' mighty name, the power of the Holy Spirit, with the intercession of Mother Mary, amen and amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.